Sa isang liblib na pulo sa Santo Niño, nakatayo ang isang lumang bahay na halos nilamunan ng kalikasan. Dito nakatira ang pamilya ni Jared at Faye. Ayon sa mga sabi-sabi, ang tahanang ito ay binabantayan ng mga espiritu ng kanilang mga ninuno. Isang hapon, habang naglalaro ang magkapatid sa kanilang bakuran, nakarinig sila ng isang mahinang pag-iyaw. Sinundan nila ang tunog at sa ilalim ng isang puno ng akasya, nakita nila ang dalawang pusa na halatang giniginaw at gutom. Ang isa ay isang matandang pusang itim at ang kasama niya ay isang maliit na kuting na may kulay brown, itim at orange na para bang isang maliit na bolang apoy. Dahil sa awa, dinala nila ang mga pusa sa loob ng bahay. Binigyan nila ito ng pagkain, tubig at isang mainit na higaan. Pinangalanan nilang Castrol ang itim na pusa at Gretchen naman ang kuting. Ang nakakagulat, maging ang aso nilang si Casper ay naging kalmado at malugod na tinanggap ang mga bagong dating kahit nakilala itong matapang at palatahol. Hindi nila alam na ang pagdating ng dalawang pusa ay simula ng isang laban na hindi nila inaasahan. Pagsapit ng gabi, biglang lumamig ang paligid. May mga bulungan na nagsimulang marinig mula sa labas, mga tinig na walang katawan. Si Casper, na dati matapang, ay nagsimulang umiyak at tumahol ng walang tigil, tila may pinapalayo. Sa labas ng bintana, may mga aninong gumagalaw sa dilim. Ito ang mga espiritong nais pumasok at guluhin ang kapayapaan ng kanilang tahanan. Sa unang gabi, nagsimula ang kanilang pagbabantay. Si Castrol ay umupo malapit sa pinto, matalas ang mga mata. Si Gretchen naman ay umakyat sa bintana, nakatutok ang mga tainga sa bawat kaluskos. Sa ikalawang gabi, lalo pang lumakas ang mga bulungan. At sa mga sumunod na gabi, naging mas mabigat ang presensya ng kadiliman. Ramdam na ramdam ng pamilya ang takot, ngunit hindi sumuko ang kanilang mga alaga. Gabi-gabi, si Casper ay nananatili sa gilid ng pinto. Si Castrol ay nagbabantay sa mga sulok at si Gretchen ay hindi umaalis sa bintana. Dumating ang ikapitong gabi, ang gabi ng pinakamalakas na pag-atake. Ang hangin ay umuugong na parang isang halimaw. Ang mga anino ay nagkaanyo. Lumitaw ang mga espiritu, naglalakad sa paligid ng bahay, ang kanilang mga matay nag-aapoy sa dilim, desperadong makapasok. Nabalot ng takot ang buong bahay, ngunit sa gitna ng lahat, isang pambihirang bagay ang nangyari. Sabay-sabay na nag-ingay ang tatlong tagapangalaga. Ang malalim na tahol ni Casper, ang matinis na siyaw ni Gretchen at ang malakas na ngiyaw ni Castrol ay nagsama-sama. Ang kanilang mga tinig ay naging isang malakas na kulog na yumanig sa buong paligid. Nagulat ang mga espiritu. Ang kanilang mga anyo ay nag-alangan at sa isang iglap naglaho silang parang usok. Ang nakabibinging katahimikan ay bumalik at ang mabigat na presensya ay tuluyang nawala. Mula noon, hindi na muling ginambala ang tahanan ni Jared at Faye. At kung titingnan mo ng maigi sa gabi, makikita mo sa bubungan si Castrol, ang pusang itim, at sa tabi niya si Gretchen, ang munting bolang apoy. Sa ibaba, nagbabantay naman si Casper, ang tapat na aso. Sila ang tatlong tagapangalaga, laging handang ipagtanggol ang pamilyang kanilang minamahal. Sila ang patunay na ang katapangan at pagmamahal ay hindi nasusukat sa laki o anyo, kundi sa tibay ng puso. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwento natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwento. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli.